Pagbati, ako nga pala si Giancarlo Carangian at narito ako sa inyong harapan upang ibahagi at talakayin ang mga bagay na tungkol sa semantika. Ano nga ba ang semantika? Ang semantika ay ang pag-aaral ng mga kahulugan ng mga palatandaan ng linguistika at ang kanilang mga kahulugan o kombinasyon. Sa madaling sabi, ang semantika ay ang pagsama-sama ng mga salita. Ang semantika rin ay tumutukoy sa pangpilosopiya at pang-agham o siyentipikong pagpapakahulugan. Ito rin ay mula sa pandiwang Gregong semen na ang ibig sabihin ay mga hulugan o sa pangalang semantikos, makahulugan. Sa katagalan, ginagamit ito sa pagpapakahulugang linguistika. Ayon kay Marquez 2010, nakapokus ang semantika sa pagbibigay kahulugan sa mga salita, parirala o pangungusap. Ginagamit ang semantika upang matuklasan ang tunay na kahulugan at ibig sabihing ipaalam ng bawat salita, parirala at pangungusap. Meron tayong dalawang paraang pagbibigay ng kahulugan sa salita. Ang una ay ang denotasyon. Ang denotasyon ay nagtataglay o nagpapahiwatig ng natural o objektibong kahulugan ng mga termino. Tumutukoy rin ito sa literal na pagpapakahulugan ng mga salita na ang kahulugan ay mula sa diksyonaryo o maging sa mga aklat. Halimbawa, ahas. Ano ang denotasyon ng ahas? Ang denotasyon ng ahas ay isang reptalyang gumagapang. Pangalawa, ilaw. Ano ang denotasyon ng ilaw? Ang denotasyon ng ilaw ay liwanag. Pangatlo, itim. Ano ang denotasyon ng itim? Ang denotasyon ng itim ay isang kulay. Ang susunod naman ay ang konotasyon. Ang konotasyon ay tumutukoy sa kahulugang taglay ng isang salita batay sa intensyon o suggested meaning o motibo ng taong gumagamit nito. Ito rin ay nangangahulugang nagbibigay ng mga salita, parirala, pangungusap o hindi tuwirang isinasaad. Ang konotasyon ng ahas ay traidor, mga agaw. Ang konotasyon ng ilaw ay ina ng tahanan. Ang konotasyon naman ng itim ay masama ang ugali o malas. At dyan na po nagtatapos ang ating pagtatalakay tungkol sa semantika. Sana'y may natutunan kayo sa aking mga binanggit. At yun lamang po at maraming salamat.